Good morning everyone. Isang mabiyayang, mapagpala at masayang araw po sa ating lahat. Amen. Kumusta po ba yung tulog natin? Masarap matulog ngayon dahil malamig ang panahon kasi last quarter na of the year 2025, malapit ng Pasko. Sa ibang lugar, sa ibang bansa, nag-start ng winter. So sabi ng asawa ko, medyo maalo na ang barko dahil magwi-winter na. Ganun daw pala yon. Maalo ng barko pag malapit ng mag-winter. So yun, sa umagang ito, sino ang nakakaalam sa inyo nung, siguro alam naman nating lahat, yung balita tungkol dun sa nakaraang trahedya sa Cebu. Diba, no? Nakakalungkot at nakakaawa yung mga taong apektado nung lindol na umabot ng 6.9 magnitude. And after that, meron parang mga aftershocks. Nung Wednesday night yata, nagkaroon pa ng almost 4.7 magnitude yung earthquake. And aside from that, grabe yung dinanas natin ngayon na catastrophe, calamities, natural calamities, no? Yung ibang lugar ng bansang Pilipinas ay nakaranas ng matinding bagyo. At syempre, yung mga kababayan natin, doon malungkot, yung mga tinamaan, tayo man ay nakikidalamhati rin sa kanila at pinagpipray natin sila na makabangon agad, At aside from that, alam naman nating lahat na we are facing this national issue about corruption. Matinding corruption. Actually, ang corruption sa Pilipinas matagal na naman na. Lately lang talaga siya na i-broadcast at na i-publicize talaga na harapan, garapalan. So nakakalungkot na ang sitwasyon ng bansang Pilipinas ay ganito. Pero dahil tayo yung mga anak ng Diyos, magliliwanag tayo. Amen po ba? Magiging vessel tayo ng liwanag at ng pag-asa sa mga taong nawawala ng pag-asa. Kasi marami nagsasabi na, ano ba nangyayari sa bansang Pilipinas? May pag-asa pa ba? May mga iba naman, kaya ayokong tumira dyan, kaya ako ng ibang bansa dahil ganyan, nasa bansang Pilipinas. So akala ng iba, wala ng pag-asa. Pero sa ating Diyos may pag-asa. Amen po ba? Sabi nga, pinagpala ang bansang ang Diyos ang itinataas. Amen po ba? So ang bansang Pilipinas ay ang Diyos ang itinataas at hindi lamang isa, dalawa o tatlo o lima ang nananalangin sa bansang Pilipinas, marami tayo. Kung papaanong ang bansang Sodom at Gomorrah ay nilipol ng Diyos dahil walang nakaabot doon sa panuntunan na 10 tao na hiningi ni Abraham sa Diyos. Sabi niya, kung meron pa bang 10 tao na nananalangin, ililigtas mo ba ang bayang Sodom at Gomorrah? Sabi ng Panginoon, oo. Kaso si Abraham, hindi na niya tinuloy, hindi pa niya binabaan yung parameters. Sana man lang sinabi niya, 3, 2, 5. Kung siguro umabot sa ganong transaction at tawaran ng Panginoon, sana siguro hindi umabot yung kalagim-lagim na sinapit ng bansang Sodom at Gomorrah. Tayo, higit pa sa 10, higit pa sa 12, higit pa sa 50. Kaya alam naman natin na ang Diyos ay kikilos. Amen po ba? Dahil ang panalangin ng mga matuwid ay dinidinig ng Diyos. Amen po ba? So sa umagang ito, ang topic po natin ay pinamagatan kong God is our refuge. Before po tayo magtuloy, analangin po muna tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos na buhay. Purihin ka sa iyong katapatan. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ay maaasahan sa lahat ng oras at sandali. Tunay na ikaw ang aming Diyos na patuloy na itataas dahil alam namin, Lord, sa lahat ng panahon, ikaw ay tapat. Nananatili ang iyong mga pangako at kailanman, Lord, hindi mo kami iiwanan. So umagang ito, Panginoon, minsan pa inaalala namin ang kabutihan mo sa aming buhay. Noon, ngayon at magpakailanman, hindi ka nagbabago. Sa umagang ito, Lord, hayaan mo na maitaas ka, maparangalan ka, at patuloy kang ma-exalt sa aming mga buhay, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, samahan mo ako sa paghahayag ng iyong banal na salita. Ang banal mong Espiritu ang siyang mangusap, Lord. Anoint me, Lord God. And hayaan mo, Panginoon, na ang lahat ng mga salitang mamumutawi sa aking mga labi ay mag-edify sa iyong mga anak, Panginoon, magpapalakas, magpapasigla, magbibigay ng kapayapaan at ng kagalakan, Panginoon. Dalangin ko ng banal mong Espiritu ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa. Talk to us, Lord God, in a ways, Lord, that we will be able to understand clearly, Panginoon, upang sa aming pag-uwi, dala-dala namin, baon-baon namin, Panginoon, ang pag-asa, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa iyo. I ask your angels to guard upon us today, Lord God. Let your angels guard upon us, Panginoon. And we declare victory upon victory, Lord, sa umagang ito. Purihin ka magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, sa umagang ito, ang ating topic po ay matatagpuan sa Awit 46.
Basahin ko po muna sa English. Sabi po sa awit 46, ang title po nung awit ng Psalms 46, 1-11, God is our fortress. Ang Diyos ang ating kanlungan. Sabi po dito, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Verse 2, therefore we will not fear, though the earth give way, though the mountains be moved in the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. There is a river whose streams make glad in the city of God, the holy habitation of the Most High. God is in the midst of her. He shall not be moved. God will help her when morning dawns. The nations rage, the kingdoms totter. He utters his voice, the earth melts. 7, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Come, behold the works of the Lord, how he has brought desolations on the earth. He makes war cease and to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the chariots with fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Again, verse 7, inulit sa verse 11, the Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our fortress. Sabi sa Tagalog, ang Diyos ang ating kanlungan, ang handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundo'y matangay, kahit na magalit ang yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Nangingilabot din sa bansa at kaharian, sa tinig ng Diyos, lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ikay hahanga. Maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluting sanggalang ay kayang tupukin. 10, sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat niyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan pinakadakila. 11, nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. So ang Diyos ang ating kanlungan. God is our fortress. Ang title ng topic natin ngayon is God is our fortress. Ang Diyos ang ating kanlungan na matatagpuan nga sa binasa natin dito sa Psalms 46 verses 1-11. So ang Psalms 46 ay isinulat ng mga worship leaders sa temple, they're the sons of Korah. Sila yung mga in charge sa worship nung panahon na yon. At sinasabi na sinulat ang awit na ito nung panahon na ang bansang Israel o ang Jerusalem ay nasa gitna ng matinding sigalot, kaguluhan, at kung saan nawawala na ng pag-asa yung mga tao. So, napakatindi ng awitin Sabi niya, ano man ang mangyari, mundo'y matunaw, magunaw man, kasama natin ang Diyos. God is our refuge. Siya ang ating tanggulan, siya ang ating kanlungan. Last Friday, nasa tindahan ako, may dumating na nagpa-photocopy. So sa dami ng pina-photocopy niya, ang dami namin napag-usapan hanggang dumating siya sa point na napag-usapan namin yung mga calamities, yung earthquake. Tapos sabi niya, paano kaya yun, Nag-aalala siya, grabe yung pag-aalala niya. Paano kaya yung sinasabi nilang big one? Yun yung ina-anticipate na magkakaroon daw ng matinding earthquake dito sa parteng Manila. Siyempre, malapit tayo doon. Grabe yung kanyang pag-aalala. Sabi ko, ang tao dapat hindi nabubuhay sa pag-aalala. We have to live in the present. Dahil kasama natin si Lord. Kasi yung pag-aalala, walang maitutulong yun . Sabi ko, hindi tayo dapat nag-aalala, magtiwala tayo sa Diyos. Ano man ang sitwasyon, ano man ang mangyari, kasama natin ang Diyos, alam niya kung paano niya tayo poproteksyonan, at kung dumating man sa panahon na tayo mawala, kasama natin siya doon sa langit, di ba? So sabi ko, wag tayo mag-alala, kasi ang pag-aalala, wala talagang maitutulong sa atin. So yun, kaya sabi ko, mabuti nga siguro, kailangan ang maging topic namin, ang topic namin sa Sunday is, yung God is our fortress. Ang ating kanlungan, ang ating dapat natakbuhan sa gitna ng problema, sigalot, or wars, or natural calamities, walang iba kundi ang ating Diyos. Kanino po ba tayo tumatakbo kapag may tayong mga problema, mga suliranin sa buhay? Di ba kay Lord? Wala naman tayong ibang pwedeng takbuhan kundi siya lang, di ba? Maaaring sa ibang tao, tumatakbo tayo, humingi tayo ng advice, pero yung advice nila, limited naman dahil hindi naman nila alam yung hinaharap. Limited lang yung kanilang nakikita, pero ang Diyos natin na nakakita ng nakaraan, kasalukuyan at nang hinaharap, siya yung makakapagbigay sa atin ng tamang advice. Amen po ba? So, meron akong nakita dito sa
Yung purpose ng sermon na to is all to remind us believers and to encourage us that our ultimate refuge and our strength, walang iba kundi ang ating Diyos na buhay. Maalala natin sa umagang ito na ang Diyos lamang ang tunay nating kanlungan at lakas. And that in times of chaos, uncertainties, trouble, God is present, God is powerful, and God is in control. Niniwala po ba kayo? Sa gitna ng kaguluhan, pagsubok man sa kuna, kontrolado ng Diyos yun. And to have us peace. Magkaroon tayo ng peace in the presence of God rather than panic. Huwag tayong magpanic kung meron mga darating na calamities o problema. Huwag tayong magpanic. Dahil si Lord, sabi nga sa binasa natin, siya ang ating kanlungan, ayaw niyang magpanic tayo, kundi gusto niya tayo ay makasumpong ng kapayapaan sa kanyang presensya. Amen po? So, malinaw po meron akong 5 bagay na nakita, 5 puntos na nakita sa binasa natin. 5 puntos lang, mabilis lang to. Number 1, God is our refuge and strength in the midst of chaos. Ang Diyos ang ating kanlungan at lakas sa gitna ng kaguluhan. Sabi sa verse 1, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. So, pag sinabi nating refuge, it is a place of shelter, protection, and safety. Yan daw ay kanlungan. Pag refuge, kanlungan, isang ligtas na taguan o silungan sa gitna ng unos. Sa amin sa Bicol, kapag may bagyo, normal sa amin yon yung kapitbahay mo makikitira sa'yo, makikisilong. Halimbawa, may kapitbahay ka, tapos yung bahay mo medyo matibay, sementado, dahil sobrang lakas lagi ng bagyo doon, understood na yun, walang pwedeng magsara ng pintuan sa gustong makisilong. Kung ilan ang gusto makisilong na pamilya, tanggapin mo yon. Minsan sa amin, 8, nung nakaraan daw 9. Pero normal yun sa amin. Kaya walang mga namamatay, walang casualty kasi sanay na sila na pagbabagyo, makikisilong. Hanggang matapos yung bagyo, makikisilong siya doon sa bahay sa tingin nila ay matibay, matatag, na andun sila, nakikisilong sila hanggang lumipas yung bagyo. So walang namamatay. Pagbalik nila sa bahay nila, kung wasak man yun, wala na magagawa. Ganun ulit, bangon ulit, gawa ulit ng bahay. Ganun ang sitwasyon lagi sa Bicol. Sanay na yung tao. Doon naman sa mga lugar na may mga tornado, sa ibang bansa, tornado, ano pa ba ang naan doon? Hurricane. Meron silang basement. Nagtatago sila sa ilalim ng kanilang bahay para hindi sila madala ng ipo-ipo na malakas. So, ganun. Yun ang tinatawag na refuge. So, sa gitna ng pagsubok, sino ang ating kanlungan? Saan tayo magtatago? Saan tayo tatakbo? Sabi ng awit, wala tayong ibang pwedeng takbuhan kundi ang ating Diyos na buhay. Amen po ba? Dahil, sabi niya, He is our strength. Pag sinabing strength, He not only shelters us, but He also empowers us to endure. Sabi niya, kapag hindi lang siya nagliligtas sa atin, pero siya na nagbibigay ng lakas para makabangon tayo uli. Malagpasan natin yung problema, malagpasan natin yung unos ng buhay. He is our strength. And then, He is also our very present help. Lagi siyang available. Present help means God is not far off or late. Hindi siya malayo sa atin at hindi rin siya huli sa pagbibigay ng tulong. He is always there in real time. Di ba pag nag-deposit ka sa bangko dun sa machine, real time yun, automatic papasok yun. Pag nagpadala ka sa GCash, di ba real time? Ang bilis. Ganun si Lord. Ang kanyang tulong is in real time. Automatic. Segundo, receive mo agad yung tulong ng Panginoon. Pero sabi mo, bakit ganon? Bakit yung mga nandun, hindi mo alam kumikilos ang Diyos Hindi mo alam yung galaw ng Diyos. Di ba? Iba ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan ng tao. So, He is our very present help. He is our refuge and our strength. So, sa gitna ng kaguluhan at ng problema, kanino tayo tatakbo? Sa ating Diyos. Our security should not depend on our situation, but on our Savior. In seasons of global uncertainty like wars, pandemics, or disasters, let us cling to God. Humawak tayo sa Panginoon as our refuge. Amen po ba? Sabi, may narinig ako sa, mahilig ako makinig ng mga sermon. Sabi, in times of crisis, Christ is in it. Christ is in the crisis. Ano man daw ang krisis ng buhay, si Kristo ay nandoon. Huwag mong isipin na pag nagdumaan ka sa krisis ng buhay, mag-isa mong haharapin. Christ is in the midst of the crisis.
Maaaring hindi mo nararamdaman kasi hindi naman laging ang presence ni Lord ay hindi naman laging mafe-feel mo. Pero ang presence ni Lord hindi nawawala sa atin. Ano man ang pinagdadaanan mo, itatawid ka ng Lord. He is always with you. Amen po ba? Hindi nakabase ang ating kaligtasan kung ano man ang meron tayo. Ang ating kaligtasan ay nakabase sa ating Diyos na buhay. Siya ang ating kanlungan at hindi madaling matinag kahit sa gitna ng pagsubok. Amen po. Pangalawa, so paano natin pala, idadagdag ko lang paano pala natin masasabi na, sabi kasi dyan, nilagay ko, therefore we will not fear, though the earth gives way, though the mountains be moved in the heart of the sea. Kahit daw na ang bundok ay mapalipat doon sa dagat, hindi daw tayo dapat matatakot. Grabe yung salita ng mga anak ni Korah, no? Grabe yung kanyang pagpupuri sa Panginoon. We call that radical confidence. Even when the world falls apart, we will not fear. Grabe yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. Paano ba tayo magkaroon ng matinding pananampalataya o pagtitiwala sa Diyos? Hindi ko na isama dyan, Number one, kailangan natin kilalanin personally ang ating Diyos. Paano natin siya kikilalanin? Magbasa tayo ng kanyang salita. Kilalanin natin kung anong pangyarihan na meron siya. Sino ba ang ating Diyos na sinasamba? Nung panahon na wala akong anak, sabi ko, bakit gano'n? Nadaming kong question. Bago lang ako mananampalataya noon, kailangan ko makilala kung sino yung Diyos na nilalapitan ko. Kailangan ko siyang alamin, kailangan ko siyang aralin, para ma-develop yung faith sa buhay ko. Kasi kung hindi mo kilala kung sino yung Diyos na tinatawagan mo, hindi ka magkakaroon ng matinding pagtitiwala sa Kanya. Ano ba yung kaya niyang gawin sa buhay mo? So, paano tan gagawin yun? Kailangan kilalanin mo siya. Spend time na aralin mo yung scriptures, ang Biblia natin. Kahit madurog-durog na yan, durog-durog ng ang Bible ko. Aralin mo, basahin mo, naandyan ang kanya mga pangako. Magpapatibay sa atin. Amen po. Pangalawa, kailangan natin na unawain ang kanyang promises. We must understand His promises. Paano natin mauunawa ng promises ni Lord? Balikan mo. Reflect on His past faithfulness sa buhay mo. Ano ba yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo noong mga nakaraan? Paano kanya ba niligtas? Paano ka ba niya pinagpala? Alalahanin mo sa panahon na nawawalan ka na ng pag-asa. Balikan mo yun. Ay, nung ganitong panahon, nagkaroon ako ng sakit na ganito. Pinagaling ako ni Lord. Mga panahon nang walang-wala na ako, may dumating na tulong, binigyan ako ng tulong ng aking kapatid. Alalahanin mo yung ginawa, mabubuting bagay na naranasan mo sa Panginoon. Sa oras at panahon na ikaw ay nawawala ng pag-asa, balikan mo. Isa-isahin mo, bilangin mo. Simula sa pagkabata na naalala mo pa, ano ang mabubuting bagay na tinanggap mo kay Lord? Amen po ba? You must understand His promises. And pangatlo, practice trust in trials. Sa panahon ng pagsubok, ano ang gagawin mo? Ano ba ang ipuproclaim mo? Yung mga bagay ba na lalong magpapabigat ng sitwasyon? O yung mga bagay na magpa-uplift ng sitwasyon mo? Kailangan yung lalabas sa bibig natin, mga bagay na positibo. Sa panahon na negatibo ang sitwasyon, dapat piliin mo yung lalabas sa bibig mo. Manatili kang magpuri sa Panginoon. Manatili mong ideklara ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Because as we speak, nagkakaroon ng manifestation. Kung anong sinasabi natin, nagmamanifest yan sa buhay natin. We're calling, di ba? Faith is calling out the things that we are not yet seen. Di ba? Yung hindi pa natin nakikita, sinasabi na natin yon. Katulad nung sinabi ni Lord na nilikha ng Diyos ang mundo, nung kadiliman ang bumabalot. Anong sinabi ng Diyos? Sinabi ba niya, wow, darkness. Hindi, di ba? Sabi niya, light be. Ano ba ang kailangan mo i-proclaim sa buhay mo kapag ikaw ay dumadaan sa pagsubok? Ay, wala na to. O sasabihin mo, mapagtatagumpayan ko to, malalagpasan ko to. Kung may sakit man ako, gagaling ako. Ganun dapat ang ipoproclaim natin. Practice trust in times of trials. Amen po ba? And then, pang-apat is to saturate yourself with the truth. Ano ba yung katotohanan patungkol sa Diyos? Ano ba? Kailangan i-renew mo daw yung mind. Constantly renew your mind with faith. With faith-filled people. Kanino ka makikisali? Kanino ka makikisama? Doon ba sa mga taong walang pag-asa? Sa mga tao bang nakatingin sa kakayanan ng mundo? O sa mga taong nagtitiwala sa Diyos katulad mo? Makisama ka doon sa mga taong may pananampalatayang katulad mo. Para umangat din ang pananampalataya at pagtitiwala mo sa Diyos. Makinig ka ng mga sermon. Magbasa ka ng mga libro. Makinig ka sa mga music na mag-i-edify ng pananampalataya mo. Amen po. Kasi kung ang panunuorin mo, drama,
Puro iyakan. Ano ba ang may impart nun sa'yo na, na espiritu? E di iyak din. Di ba? Yung impartation of the Spirit, importante yun. Dapat yung may impart sa'yo, positibong espiritu ng pananampalataya. Hindi espiritu ng sakit at karamdaman, espiritu ng kawalang pag-asa. Piliin mo yung makakasama mo. Piliin mo yung mga babasahin mo. Piliin mo yung pakikinggan mo. Amen po ba? That is how you promote or have this radical faith. Para tumaas ang pananampalataya, isang matinding klaseng pananampalataya, help yourself. Amen po ba? Marami diyang mga sources. Ang social, ang mga Facebook, ang mga YouTube, di ba? Naandyan lahat ang pwede mong pakinggan eh. Mapaili ka lang. Siyempre, yung mga full gospel din ang pakikinggan mo, yung mga trusted speakers of the Word of God naman ang pakikinggan mo, di ba? Hindi yung pagka umaga pa lang bubuksan na yung TV, manunood na ng drama hanggang gabi, hanggang matulog, nalimutan na magpuri sa Panginoon, nalimutan ng mag-pray dahil binabantayan yung telenovela. Di ba? Bantayan natin kung ano yung kapahayagan ng Diyos sa buhay natin araw-araw. Amen po ba? So, para magkaroon tayo ng radical confidence na ano man ang mangyari, kasama natin ang Diyos. Hindi tayo matatakot, hindi tayo mangangamba. Sino ba magbe-benefit kapag ikaw merong matinding pananampalataya? Di ba ikaw din naman? Di ba? Next please. Pangalawang punto sa nakita ko dito, God's presence brings peace. Ang presensya daw ng Diyos ay nagbibigay ng kapayapaan. Sabi sa verse 4, there is a river whose streams make glad in the city of God, the whole habitation of the Most High. Kapag kasama mo ang Diyos, siguradong may kapayapaan. Sa lugar at sitwasyon na wala ang Diyos, siguradong may kaguluhan. Amen po ba? Dahil ang source ng kapayapaan ay walang iba kundi ang ating Diyos. So sabi dyan, the river represents the presence of God. Yung sinasabi ditong river, it represents the presence of God. Although, nung time na yun, sa Jerusalem, wala naman talagang literal na river. Pero, ang sinasabi dito, this is spiritually speaking, sinasabi dito ng nagsumulat ng kanta na, there's a river, there is a presence of God. Ano ba ang dumadaloy mula sa presensya ng Diyos? Ang dumadaloy mula sa presensya ng Diyos ay kapayapaan, kagalakan ng spiritual vitality, kalakasan ng iyong pananampalataya, kagalakan at ano pa, kapayapaan. Kapag kasama mo ang Diyos, anuman ang sitwasyon, mapayapa ka. Panatag ang kalooban mo. Amen po ba? Hindi maaaring walang kapanatagan sa presensya ng Diyos dahil yun ang kanyang natural na characteristics, payapa. God speaks in the realm of peace. In the rhythm of peace. Paano ba nangungusap sa atin ang Diyos? Sa panahon bang maingay na maingay? Di ba hindi? Nangungusap ang Diyos sa panahon na tahimik. Pag ikaw pa ay nananalangin, nagbabasa ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay, di ba tahimik? Di ba? Maririnig mo, mararamdaman mo ang presensya at ang pangungusap ng Diyos. He speaks in the rhythm of peace. Amen po? So ang Diyos ay, sabi po doon, ang Diyos ay sa gitna ng lungsod, hindi matitinag. Meron ako kasing nabasa last time. Sabi po dito, naalala niyo po ba yung Temple of Jerusalem? Basa ko kasi yun sa Ezekiel chapter 9 verse 3. Dinagdag ko na lang to during the time na sa Old Testament, grabe ang disobedience ng bansang Israel. Grabe. Although meron silang temple sa Jerusalem, yung disobedience, yung idolatry, grabe talaga ang ginagawa. So, nagpakita ng pangitain ang Panginoon kay Propeta Ezekiel. Mababasa natin yun sa chapter 9 hanggang chapter 11 ng Ezekiel, na kung saan, di ba ang lungsod, ay ang templo ng Diyos sa Jerusalem ay tinayo ni Solomon. At nung matapos maitayo ang templo, ang kaluwalhatian, ang presensya at kaluwalhatian ng Panginoon ay kanilang naranasan. Di ba? Nagkaroon ng presence of God na kung saan naramdaman nila talaga yung matinding presensya ng Diyos. At yung temple na yon ay represents that andun ang habitation ng Panginoon, na andun na nanatili ang Diyos. Kaya pag may mga kailangan silang ipag-pray, may mga kailangan silang hilingin sa Panginoon, pumupunta sila sa templo kasi alam nilang na andun ang presensya ng Diyos. Pero dahil nga sa sobrang katigasan ng ulo ng bansang Israel, dumating sa punto na pinakita ng Diyos kay Ezekiel kung paano niya iniwan
nilisan niya ang templo. Pero andoon, hindi niya iniwan ng abrupt ang templo ng Diyos sa bansang Jerusalem. Alam mo ang ginawa ng Diyos? Ang presence kasi niya nasa Holy of Holies, sa dakong kabanal-banala na kung saan nandun ang kabanang tipan ng Diyos, tapos meron doong Ark of the Covenant, tapos meron doong luklukan ng awa, yung angels, may cherubim na dalawa na may pakpak, tapos yung luklukan ng awa. Nandun ang presensya ng Diyos. So nakita ni Propeta Ezekiel, sabi po doon, verse, ano yun eh? Teka. Sa verse, chapter 9, verse 3, mula sa luklukan ng awa, pumunta ang presensya ng Diyos sa entrance ng temple. Simula sa pinaka-Holy of Holies, anong ginawa ng presence of God? Pumunta siya sa entrance ng temple. He is waiting, as if He is waiting. Sino ang magbabalik loob sa akin? Matagal siyang nanatili doon. And then pumasok muli sa inner court, sa ganitong lugar. Naghahanap siya. Nakita ni Ezekiel, naghahanap siya. Sino ang magbabalik loob sa akin? Matagal siyang nanatili doon. And then, lumabas siya ulit. Pagdating sa chapter 18, lumabas siya ng templo, sa may part ng east part ng gate ng templo, na nanatili muli doon ang presensya ng Diyos. Tinatanaw niya yung bansang Israel. Walang sino mang lumapit. Walang sino mang nagbalik loob. And after that, pagdating sa verse 12, tuluyan ng nilisan, 11, tuluyan ng nilisan ng presensya ng Diyos ang templo niya sa Jerusalem. God is reluctant to leave us. He is waiting for us. Ayaw niya tayong iwanan. Yung bansang Israel, maraming pagkakataon, maraming beses na pinatawad sila ng Diyos. Pag sila'y nagbalik loob sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo, pinapatawad sila ng Diyos, bumabalik ang Diyos sa kanila. He is reluctant to leave His people. Alam mo kung bakit? Alam niya that without Him, there is always chaos. Merong kaguluhan, merong problema, may trouble kapag wala ang presensya ng Diyos. Halos ayaw niyang iwanan ang Jerusalem, pero wala siyang magawa because God is holy. He cannot dwell with those people na hindi holy. Amen po ba? Pero hanggat maaari, ayaw niyang iwanan ang kanyang templo, ayaw niyang iwanan ang kanyang bayan, ayaw niyang iwanan ang kanyang mga minamahal na nilikha, ayaw niya tayong iwanan. Alam niyo ba sa gitna ng pagsubok, ay hindi tayo iniiwanan ng Diyos. Diba? He is a reluctant God during that time para iwanan ang... Anong nangyari nung tulayan na silang nilisan ng Diyos? After a few years, sinakop sila ng bansang Babylonia. Kinubkob ang bansang Jerusalem. Nagkaroon ng kaguluhan at anong kahuli-hulihan? Sinira ang templo, sinira ang lungsod, at dinalang bihag ang mga Hudyo. See? Pag wala ang presensya ng Diyos, mayroong war, may dugmaan, may pagkubkob, may kahirapan. Kaya lagi nating nasain na patuloy natin na makanig ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Para yung presensya niya magdadala ng kagalakan, walang ibang magbibigay ng kagalakan, kapayapaan sa buhay natin, kakontentuhan, walang iba kundi ang presensya ng Diyos. Nakita niyo yung distraction sa bansang Jerusalem dahil sa katigasan ng kanilang ulo, paulit-ulit silang tumatalikod. Nananatiling tapat ang Diyos, paulit-ulit silang tumatalikod. Ano nangyari? Distraction, di ba? For 70 years, they are under captivity of Babylonians. Dinala sila doon bihag, wala silang kalayaan. Lahat sila naghihinagpis. Ano magagawa mo pag bihag ka? Limitado ang kalayaan mo, di ba? For 70 years, naranasan nila kung gaano kahirap mangibang bayan, maging alipin dahil sa katigasan ng ulo. Pero tayo hindi matigas ang ulo natin, di ba? Tandaan natin, the presence of God, there is always peace, joy. Amen po ba? Next po. Pangatlong puntos, God's power stops the storms. Naniniwala ba kayo, may kakayahang patigilin ng Diyos ang unos? Ako ay naniniwala. Kasi nangyari na yan maraming beses, di ba? Si Jesus, during the time sa Mark 9, di ba? Sabi doon, nasa gitna sila ng unos, nasa gitna sila ng laot, at may bagyo, natutulog si Jesus. Takot na takot yung kanyang mga alagad. Sabi niya, lulubog na tayo, natutulog ka pa. Anong sabi ni Lord? Come, be still. Manahimik ka. May kapangyarihan ng Diyos, patigilin ang anumang kaguluhan. Yan naman ay natural disaster, calamities. Ako nung time na, you see, bagyong ano ba yun? Opong ba yun? Nung nakaraan? Opong.
Ang palaya namin sa Bicol, kakayuko pa lang. Yung uhay, kakayuko pa lang. Wala pa talaga, hindi pa siya pwedeng anihin kahit na gusto mo siyang i-save. Hindi mo siya masisave kasi kakayuko pa lang. Kumbaga ang butil niya medyo milky pa. So hindi pa siya mapapakinabangan. So sabi ko, Lord, pero yung isang palaya namin dun sa kapatid ko, yung akin, naani na. Sabi ng kapatid ko, ni Manay, Bem, naani na yung palay mo, wag ka mag-alala. Ay, paano yung kay ate? Ayun, kakayuko lang. Naku, lagot na. Sabi ko, pray tayo. Hanggang sabi ko, hindi yan babagsak dyan, hindi yan maglalandfall. Sabi ko sa mga kapatid ko, kasi may GC kami. Tapos sabi niya, gabi, sabi ng kapatid ko, yung kapatid ko, ate, ipagkatiwala na lang natin kay Lord. Wala na tayong magagawa kung dadaan talaga yan yung bagyong Opong. Wala na tayong, pagkatiwala natin kay Lord, biglang lumihis ng direksyon. Diba, ligtas kami. Wala naman talagang imposible kay Lord, diba? Ligtas. Sabi nila, meron na namang isang bagyo. Hindi naman naglandfall din doon. Ligtas pa rin. Patuloy tayo manali. Yung kapatid ko, dawin na magsalita siya, ipagkatiwala na, para wala na siyang pag-asa talaga. Wala na. Sabi ko, hindi ba pwedeng ihiga yung palay? Para pag humangin, nakahiga siya, kahit nakababad sa tubig, okay lang yon. Hindi kaya, sabi, hindi kayang maibaba. Mabubulok daw pag nababad sa tubig. Pagkatiwala na natin kay Lord. Di naman inabot ng bagyo. O di nag-iintay na lang kami ng mga last week of November para umani yung ate ko. Napakabuti ng Diyos. Kaya niyang baguhin ang course ng bagyo. Kung ang track ng bagyo, kaya niyang baguhin yon. Sabi, bakit naman, Sister Jelly, yung lindol, hindi naman nawala? Malay mo kung ang lindol na yun ay nasa magnitude 10. Dinikris ni Lord yung lakas. Hindi nyo alam nobody knows, di ba? Paano pala kung mas matindi pala talaga yung yung lindol na yon? Hindi natin pwedeng limitahan yung kapangyarihan ng Diyos. Hindi natin pwedeng questionin yung kanyang kapangyarihan. Amen po ba? Ang dapat natin gawin bilang mananampalataya ng Diyos, magtiwala tayo sa kanyang kapangyarihan. He knows everything. Amen po? So ang Diyos, ang Diyos daw, come behold the works of the Lord. He has brought desolations on the earth. He makes wars. Kahit naman daw ang digmaan, kaya niya rin patigilin. Nalala niyo yung digmaan sa bansang Israel at saka sino yung kalaban nila nung nakaraan? Di ba? Tumahimik din naman. Although every now and then, nagkakaroon ng parang na-aggravate. Pero hindi naman nagtutuloy, di ba? Natatakot tayo, naku, pag nagtuloy-tuloy lang digmaan, ito na ba yung sinasabing World War IV ba yun? 3, masyado ma-advance na. World War III na ba? Nakakatakot dahil yung ibang mga bansa, meron silang mga atomic bomb. Ano na mangyayari sa mundo? Maraming kinakatakutan. Pero ang Diyos kaya nang pigilin yun, di ba? Limitado ang kakayahan ng tao. Marunong pa rin ang Diyos. He is sovereign. Kaya niyang patahimikin ang anumang labanan o digmaan sa mundo. Ang ating Diyos ay hindi lang comforter, hindi lang siya nagbibigay ng pag-asa or nagko-comfort sa atin sa panahon ng problema. He is also a warrior. Siya ang Diyos natin ay mandirigma. Uulitin ko, naikwento ko nito. Nung panahon ng bansang Israel tumatakas sa mga Egyptian, di ba tumatakas sila. Ang presensya ng Diyos kasama nila. Sa pagduwing gabi, yung presensya ng Diyos, ang kanyang nagiging fire siya. Nagbibigay ng liwanag doon sa mga naglalakbay ng mga Israelita. At sa panahon ng araw, nagiging clouds naman siya. Nagbibigay lilim siya sa almost 3 million Israelites na tumakas sa bansang Ehipto. So sa umaga siya ay kanlungan, sa gabi siya ay ilaw. Ganun kagaling ang ating Diyos. At nung hinahabol na sila, basahin nyo kasi parang movie yan Nung hinahabol na sila ng mga Egyptians, alam niyo ba, yung presensya ng Diyos nangunguna kasi sa kanila yun He is a warrior, siya yung nangunguna. Nung hinahabol na sila ng bansang ng Egyptian, umikot ang presensya ng Diyos. Pumunta sa likod nila. Magdamag na madilim sa parte ng mga Egyptyo na humahabol sa kanila hanggang makarating sila dun sa dagat na pula. Sa Red Sea, tinakpan niya. So hindi makamove forward yung mga Egyptian. Gaano kagaling ang ating Diyos? Ipaglalaban ka ng Diyos. Ano man ang laban mo sa buhay, ipaglalaban ka niya. Hindi ka niya pababayaan. Sakit man yan, ipaglalaban ka niya para mapagtagumpayan mo yan. He is your warrior. He fights your fight. He fights your battle. The battle always belongs to the Lord. Ang laban sa buhay natin, huwag nating akuin. Ipagkatiwala natin kay Lord. Laban man ba yan sa kalusugan, laban man yan sa sakit at problema, laban man yan sa financial na
na sitwasyon ng buhay mo, ipagkatiwala natin kay Lord. Ipaglalaban ka niya, iaangat ka niya, pagtatagumpayin ka niya. Amen po ba? He is a warrior. He has power over nations, over nature, over every force that threatens His people. Kung sino man ang mananakot sa atin, ang minamahal niyang mga lingkod, ipaglalaban niya tayo. He has the authority to silence wars, break weapons, and bring peace. Nais ng Diyos ang kapayapaan. Ipagtatanggol ka niya para makamit mo yung kapayapaan sa buhay mo. Hindi siya tagapagtanggol, meron siyang kapangyarihang magpahinto ng labanan, kontrolin ang mga bansa sa pag-aaway-away. Kontrolado ng Diyos ang kapalaran ng mundo. Ang Diyos na sinasamba natin ay makapangyarihan at may otoridad sa lahat ng bagay. Kaya niyang pigilin ang unos ng bagyo. Ito man ay symbolically or literal. Ano man, ang unos man niya na literal, bagyo, lindol, ano pa ba? Hurricane man yan, or yung tumataas ang tubig, tsunami, kaya niyang pigilin yon. O spiritually or symbolical man, kung problema man yun or pagsubok sa buhay mo, kaya niyang pigilin ng Diyos. Kaya pigilin ng Diyos ang uno sa buhay mo. Amen po. Anumang problema, ang Diyos ang ating kapanatagan. Sa kanyang salita, anumang bagyo sa buhay ay nawawala. Amen po. Pang-apat, sige nga, meron pa pala akong sinulat doon. We can rest knowing that God is in control of things that are beyond our control. Trust God with the battles you can fight. He is the one who can end the war with a word. So sa panahon ng problema sa ating buhay, wala tayong ibang pwedeng gawin kundi magtiwala. Kontrolado ng Diyos ang lahat sa buhay natin. Amen po. Pang-apat po, be still and know that He is God. Sabi po doon sa verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sabi niya, sa ibang salin, magsitahimik kayo at kilalanin niyo na ako ay Diyos. Sabi ng Panginoon, manahimik ka, pumanatag ka. Tumigil ka sa pagkabahala. May tao kasing masyadong mabilis mabahala sa buhay. Ano ba tawag doon? Aligaga sa buhay. Simpleng problema. Kumbaga, yung level ng problema sa ibang tao dito pa lang, pero sa kanya dito na. Iba yung pagtingin niya sa buhay, iba yung perception niya sa mga sitwasyon ng buhay. Na kahit hindi naman ganun kahirap, hirap na siya. Pero pagkasama natin ng Diyos, gaano man yung kabigat, kayang-kaya yan, gagaan pa rin. Amen po ba? Be still, sabi ng Panginoon, manahimik kayo, magsitigil kayo, pumayapa kayo, kilalanin niyo ako ang Diyos. Sabi pag sinabing be still, this is a command to stop striving, stop worrying, stop fighting, and start trusting. No, recognize, understand, believe that He is God and you are not. Huwag mong solusyonan ang problema mo sa sarili mong kaalaman, sa sarili mong karunungan, sa sarili mong lakas. Kilalanin mo na siya ay Diyos, makapangyarihan sa lahat, kaya niyang solusyonan ang problema mo. Amen po ba? Tumahimik tayo, tumigil tayo sa ating pag-alala, tumigil tayo sa pagmamadali na masolusyonan ang problema. Minsan kasi, yung problema, hindi naman agad kailangan ng solusyon. Minsan, yung pananahimik mo, the problem will resolve on itself. Mawawala na lang ang problema, kaya ang problema sa kanyang sarili. Si Lord ang bahala. Kasi pag pinangunahan mong solusyonan, baka naman mali yung magiging action mo, lalong magiging problema, di ba? Tumigil tayo sa pag-alala. Kilalanin natin ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Siya ang may karapatan na solusyonan ang problema natin. May mga tao kasing, yung mga gusto sa buhay, yung mga pangarap, nagdidepensa sa sariling lakas, sa sariling karunungan. Hindi nagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Kilala niyo si Jacob, di ba? Si Jacob, doon sa Genesis 32 verse 22 to 32, si Jacob ay mandaraya, di ba? Si Jacob, wala naman talaga siyang karapatan na tanggapin yung biyaya ng first child, di ba? Hindi naman siya ang panganay. Ang talagang tatanggap ng basbas ng kanyang ama ay yung panganay, si Esau. Pero dahil alam ni Jacob, yung kapalit ng basbas ng kanyang ama, ninais niya, sabi niya, dadayain ko yung aking kapatid. So nagplot siya, miskim, negative na plot si Jacob, dadayain ko ang kapatid ko, sa ayaw at sa gusto, mapupunta sa akin ang basbas ng aking ama. So, dinaya niya, di ba? Alam niyo ang istorya na pinatakam niya lang si Esau dun sa pagkain, at sabi niya kay Esau, sige, bibigyan kita nito, pero ibibigay mo sa akin ng karapatan bilang panganay. Si Esau naman walang pakialam mo, sige, unahin ko muna yung tiyan ko, basta ano ko isipin yan. Ibinigay ang karapatan, ang birthright sa kanyang kapatid na si Jacob. At hindi pa natapos yon. Nung time na magbabasbas na si Isaac sa kanyang anak, sabi niya, pinatawag niya na si Esau, sabi niya, Esau, ikuha mo ako doon,
mamana ka ng hayop sa kagubatan, lutuin mo at kakainin ko, tapos kung kumain, babasbasan na kita. Dahil matanda na si Isaac, malabo na ang kanyang mata, mahina na siya. Hindi niya na nakikilala yung kaharap niya. Sa boses kilala niya, sa amoy kilala niya. Narinig ng ina, yung ina na konsentidor, sabi niya, ay Jacob, ganito ang sinabi ng iyong ama, halika ipagluluto kita, ibigay mo sa ama mo, para ikaw ang tumanggap ng basbas. Meron bang favoritism sa family? Meron. Hindi totoo na walang favoritism, kalokohan yon. Hindi ako naniniwala dahil sa Biblia meron eh. Pero yung favoritism kasi nagkukos yan ng conflict sa magkakapatid. Kaya beware. Ayusin mo yung ano mo sa mga anak mo. Pagtrato mo sa mga anak mo. Kung hindi mo man mapapigilan na meron kang favoritism, huwag naman masyadong obvious. Huwag naman masyadong obvious para hindi naman nagkakaroon ng problema, di ba? So yung ina, paborito yung anak na bunso. Yung ama, paborito yung anak na panganay. Anong nangyari? O di, nagluto yung ina ng pagkain, dinala ni Jacob, niloko nila yung kanyang ama. Binasbasan, nakuha ni Jacob ang basbas, nagali. Ano nangyari? Dahil sa panluloko nila, nagkaroon ng conflict ang magkapatid. Nag-away, di ba? Halos patayin ni Esau, si Jacob. Ang sabi ng ina, ni Rebecca, ay magtago ka na muna doon sa iyong tiyuhin kay Laban dahil papatayin ka ng kapatid mo. So anong ginawa? Dahil sa kanyang panluloko at panlililang sa kanyang kapatid, imbes na merong harmony, may unity, may pagkakaisa, pagmamahalan sa loob ng tahanan, ay nagkaroon ng away-away, wala siyang nagawa kundi tumakbo at tumakas dahil papatayin siya ng kanyang kapatid. Nakipamayan siya, nakipanirahan siya sa ibang lugar kay Laban. At yung panluloko niya sa kanyang kapatid, niloko din siya ni Laban. Kaya matindi ang karma. Yung ginawa mo sa kapwa mo, gagawin din yan sa'yo. Ilang beses din siyang niloko ni Laban, di ba? Kita nyo? Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas, ay, kailangan ko maabot itong goal ko sa buhay na to, kahit naman daya ako. Di ba nakita nyo ngayon yung sitwasyon sa ating bansa? Dahil sa kagustuhan magkamal ng maraming salapi, maging maayos ang buhay, nanakawin ang kabang ng yaman ng bayan, to the point of kailangan mong manloko ng mga tao, yung buong bansa mag-suffer para sa'yo. Wala kang pakialam, basta i-maserve lang yung purpose mo sa buhay. Kahit magkandagulo-gulo pa yan, magkabaha-baha pa dyan, wala kang pakialam, basta yung pera akin to. Nakakahiya, di ba ang nangyari sa kanila? Sa kagustuhan nila na makuha yung mga bagay na yon sa maling paraan, kahit naman daya, gagawin nila. O ano, sino ba ang nakaranas ng kahihiyan? Sila, di ba? Maging ang pamilya nila, damay-damay. So, wag nating ilagay sa sarili nating kamay ang mga bagay na gusto nating makuha sa buhay natin. Ipagkatiwala natin kay Lord. In due season, in due time, ibibigay niya yung kahilingan mo. Magtiwala ka lang. Manatili ka lang sa Kanya. Pero syempre, yung pagtitiwala niya, may kasamang gawa. Alam nga, nagtitiwala ka at nakatunganga ka lang. Diba? We are working knowing that that victory is already ours. Alam natin, nagtatrabaho tayo, ginagawa natin to dahil alam natin, nasa atin na yun, binigay niyo sa atin ni Lord, hinahakbangan na lang natin. Ganoon ang pagtitiwala. Hindi, ibig sabihin ng pagtitiwala ay nakanganga ka na lang, parang huwang tamad. Kumilos ka, tapos ipagkatiwala mo kay Lord, yung ibang bagay, o sige, ganito ang gusto ko Lord ha, ganito ang target ko. In this year, ganito Lord, ang target ko this year kasi 5 times more of what I received last year. Kasi this year is 2025. 555 is the number of grace. So this year, 2025, is a year full of grace, 5 times more. So sabi ko, Lord, whatever you gave me last year, you will give it to me 5 times more this year. Yan ang aking prayer nung start ng taon. So paano ang gagawin ko? Kailangan ko bang mandaya sa mga commission, sa mga kapwa ko ahente para kunin ko yung hinihingi ko? Hindi. Babalik sa akin yun eh. Ito nga ang istorya ni Jacob, di ba? Nandaya siya, dinaya din siya, di ba? Yung istorya ng mga magnanakaw sa kaba ng bayan natin, ano nangyari sa kanila? Nung na-expose sila, matinding kahihiyan ang tinanggap nila. Ayaw natin mangyari sa atin yun, kaya magtiwala tayo sa Diyos. Kung anong kaparaanan niya, yung panahon niya, yung perfect time niya, doon tayo magtiwala, doon tayo humawak, doon tayo yun ang asahan natin, di ba? Huwag tayong umasa doon sa sarili natin. Karunungan ng tao kasi twisted yan eh. Alam mo ba yun? Ang karunungan ng tao, kasi by nature, we are, di ba? We are sinful. Amen po, para tayong isang tayong tubig sa baso. Yung tubig, malabo, di ba? Pag kumuha ka ng tubig na malabo, lagay mo sa baso.
Magsisettle down yan, di ba? Yung mga filtration, magsisettle down yung mga sediments sa ilalim. Tapos magkakaroon na ng malinaw sa ibabaw. Ganon tayo, nasa ibabaw tayo, malinaw na tayo, malinis na tayo dahil nilinis tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Pero we have this tendency to sin. Dahil nasa natural sa atin yun, di kalikasan natin yun. Once na ma-stir up yun, lalabas yung sin tendency natin. Nakuha nyo? So, kailangan natin ng biyaya ng Diyos para manatili tayong malinis. Kahit tayo ay mga anak at lingkod ng Diyos at sinasabi natin tayo ay banal sa harapan ng Diyos, we have this tendency, minsan nagkakasala tayo, di ba? Di ba? Hindi ka palaging holy, nagkakasala. Pero dahil mabuti ang Diyos, ang kanyang biyaya ay sapat. Pinapatawad niya tayo sa ating mga kahinaan at kulangan, di ba? Wala namang makakapag-alis ng ating holiness sa presence ni Lord. Yung righteousness natin, yung ating katwiran, yung pagiging matuwid natin sa harapan ng Diyos, hindi naman natin sa sarili natin gawa yun, di ba? Kundi sa gawa ng Panginoon. Nung ikaw ay makasalanan, hindi mo pa kilala ang Diyos, makasalanan ka. Lahat ba ng ginagawa mo ay puro kasalanan, di ba? Hindi. Gumagawa ka rin ng mabuti, pero hindi mo naligtas ang sarili mo. Hindi ka naging matuwid sa harapan ng Diyos kahit gumawa ka ng mabuti. Naiintindihan niyo ba ako? Sorry, nadagdag yun. Nung ikaw ay makasalanan, hindi mo pa kilala si Lord, makasalanan ka. Di ba? Ang tingin sa'yo ni Lord, makasalanan. Hindi ba katingin sa'yo si Lord, makasalanan ka kasi. Kahit gumagawa ka ng mabuti, makasalanan ka pa rin sa tingin ni Lord. Dahil hindi mo pa tinatanggap si Jesus, dahil lang magbibigay lamang ng katwiran sa atin, at kabanalan, walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Nung nakilala mo siya, tinanggap mo ang katwiran, ang iyong kabanalan, ikaw ay matuwid sa harapan. Pag nakikita ka ni Lord, mabango siyang samyo sa aking harapan, siya ay malinis. Pagpapalain ko siya dahil siya ay banal. Ganun ang tingin sa'yo ni Lord. Amen po ba? Pero pag nagkakasala ka ba, nawawala ba yung pabor sa'yo ni Lord? Hindi. Nananatili siyang tapat sa'yo. Dahil every time na makikita ka ni Lord, makikita niya ang kasalanan mo, maalala na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. 2,000 years ago, yung kasalanan niya ay pinanis ko na doon sa krus ng Kalbaryo. Mananatili siyang anak ko. Amen po ba? Walang makapagtatanggal sa iyo doon sa katwiran at kabanalan mo sa harapan at presensya ng Diyos. Natatakot ka ba? Ikaw ay isang Kristiyano na, naku, ang kaligtasan ko ba ay laban o bawi, laban o bawi? Hindi ganun kay Lord. Ang kaligtasan mo ay hindi laban o bawi. That is sure. Amen po ba? Secure ang iyong kabanalan, ang iyong kaligtasan. Meron kang buhay na iniintay, buhay na walang hanggan. Doon sa presensya ng Diyos, dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, walang makatatanggal sa iyo noon. Amen po ba? Sigurado ang ating kaligtasan, sigurado ang ating buhay na walang hanggan. Bagamat tayo ay natitisod, nagkakasala. Pero sabi ni Apostol Pablo sa Roma, sabi niya, pag ikaw ba ay nagkasala, ito ba ay nagsasabi na, dahil mapagpatawad naman ang aking Diyos, gagawa na lang ng kasalanan? Siyempre hindi. Di ba? Kahit naunawaan mo ang posisyon mo, ang posisyon mo kay Lord sa harapan niya, banal, matuwid. Yung action mo does not define your standing in the presence of God. Bagamat nagkakasala ka, yung standing mo kay Lord na ikaw ay niligtas na, mananatili yun. Amen po ba? Nakuha nyo? Sorry, na-insert ko lang ha, kasi, ewan ko. Next, when you're overwhelmed, when you're overwhelmed, anxious or restless, stop and listen to His voice. Faith often grows in noise. Not in noise, but in silence. When we quiet our hearts before the Lord, ang pananampalataya daw ay hindi umaangat, hindi tumutubo, hindi tumataas. Sa panahon na ikaw ay takot na takot, gulong-gulo. Hindi daw doon na nadidevelop ang faith ng isang tao, kundi sa panahon na meron tayong quiet time with God. Sabi ko kanina, the presence of God moves in the rhythm of peace. Mangungusap lamang sa'yo ang Diyos kapag ikaw ay tahimik. Pag meron kang time, tingin mo kaya mangungusap ang Diyos, takbo ka ng takbo sa'yo, takbo ka ng takbo maghapon. Gusto ko marinig ang tinig ng Diyos, gusto ko makuha ang kanyang leading. Pero, aligaga ka naman, kailangan ko itong gawin, hindi mo maririnig ang tinig ng Diyos. Amen po ba? Kung gusto mong marinig ang tinig ng Diyos, tumahimik ka, pumasok ka sa kwarto, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, maririnig mo ang tinig ng Diyos. Amen po? So si Jacob pala, balikan ko si Jacob, sumobra ako. Si Jacob pala, nung time na
di ba gusto natin ng blessing kay Lord, no? Si Jacob gusto niya kasi makuha ang blessing. Dumating sa punto na, balikan ko yung chapter, be still and know that He is God. Kasi importante to eh. Si Jacob, nung time na nagbalik loob na siya sa kanyang kapatid, pamilya, babalik na siya. Natatakot siya sa kanyang kapatid. Siyempre, may kasalanan siya. Dala-dala niya yung kanyang buong pamilya. Nung gabi, tumawid siya, iniwan niya yung kanyang pamilya, at nagkaroon siya ng encounter with God. At doon po yun sa Genesis, chapter 32, verse 32, na kung saan Jacob wrestled with God. Sabi ni Jacob, alam niya ang Panginoon yung kanyang kaharap. Sabi niya, basbasan mo ako. Nakikipambuno siya. Ayaw siyang basbasin ni Lord. Sabi niya, hanggang nakikipambuno siya kay Lord. Sabi niya, basbasan mo ako. Sabi niya, bitawan mo ako, sabi ni Lord. Magbubukang liwayway na, bitiwan mo ako. Ayaw siyang bitawan ni Jacob. Minsan kasi pinipilit natin si Lord, no, sa mga blessing na hining. Bigay mo na. Gusto ko to. May timing si Lord. May perfect time, di ba? Si Jacob, mainipin. Gusto niya mabilis, pag ginusto niya agad-agad. Kaya nakikipag-wrestle siya kay Lord. Basbasan mo na ako. Bigay mo na yung blessing na hinihingi ko kasi makikipagkita ako sa kapatid ko. Kailangan ligtas ako. Marami siyang anxious thoughts. Kailangan niya makuha yung basbas ni Lord para sigurado siya na pagharap niya sa kapatid niya ay hindi siya papatayin. Pero, sabi ni Lord, bitawan mo ako. So, nung time na magbubukang liwayway na, sabi ni Lord sa kanya, dahil hindi niya binibitawan, hinawakan ni Lord, tinouch ni Lord yung hip part ni Jacob at yung kanyang sakit. So nalimp siya, napilay siya at bumagsak siya. Nung bumagsak si Jacob, saka ginawad ni Lord yung kanyang basbas. Alam mo, minsan kasi kapag pinapakita natin kay Lord na tayo ay malakas, tayo ay marunong, tapos humingi tayo ng something from Him, hindi na tayo makakatanggap ng grasya sa Kanya eh. Gusto ni Lord kasi may total dependence tayo sa Kanya. Pakita natin sa Kanya yung weakness natin. Lord, ito lang ang kaya ko. Hindi ko kaya yung, nagtitiwala ko sa iyo, Lord, kailangan kita. Gusto ni Lord may total dependence ka sa Kanya. Huwag kang humawak sa sarili mong lakas. Gusto ni Lord, sa akin ka magtiwala. Let your weakness, makita ko yung weakness mo, huwag kang magpanggap sa harapan ko. Dahil wala kang may tatago sa akin eh, kilala kita. Kung gusto mong makuha ang biyaya ko, ang grasya ko, ang pabor ko, come to me as you are. You don't have to pretend. Don't have to be hypocrite. Wala tayong may tatago kay Lord. Kahit yung mga kaliit-liit ang kasalanan natin. Hindi ko naman ginawa yon. Hindi mo pwedeng sabihin kay Lord. Kilala niya Kanya. Lahat ng bahagi sa buhay mo maging ang laman ng utak mo. Alam ni Lord yan. Wala tayong may pagmamalaki. Come to Him as you are. Pakita mo yung weakness mo. Pakita mo yung total dependence mo sa Kanya kung gusto mo makuha yung blessing niya sa'yo. Amen po ba? So, sa 1 Kings 19 to 13, kasi sabi dito, when you're overwhelmed, anxious, and restless, stop and listen for His voice. Alam niyo yung istorya ni Elias. Si Elias ay propeta ng Diyos, di ba? Nilabanan niya yung mga propeta ni Jezebel, 400 plus, pinatay niya, di ba? Maraming kamanghamanghang bagay na ginawa ang Diyos sa pamamagitan ni Elias. Pero nung time na tinireten siya ni Queen Jezebel na papatayin kita, wag kang magpapakita sa akin, Elias, papatayin kita. Di ba tumakbo si Elias, nalimutan niya yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay niya. Tumakbo siya doon sa Mount Horeb. At siya ay lumakbay ng 40 days. Di ba pinakain nga siya ng anghel kasi nanghihina siya ng lupay. Gusto niya nang mamatay. Sabi niya, gusto ko na mamatay, ganyan. Lord, kunin mo na ako, hindi ko na kaya. Tapos pinakain siya ng anghel, naglakbay siya ng 40 days. Dumating siya sa bundok ng Horeb, pumasok siya sa yungib, sa cave. Tapos sabi ng Diyos, Elias, anong ginagawa mo dyan? Sabi na naman ni Elias, Lord, ako na lang nagmamalasakit sa iyo. Feeling mo, pag ikaw ay naglilingkod kay Lord, feeling mo, ang galing-galing mo. Feeling mo, yung ginagawa mo kay Lord ay dapat mong ipagmalaki sa Kanya. Di ba ganun tayo minsan? Lord, naglilingkod ako sa iyo, kailangan ganito Ganun ang ni Elias. Lord, ako na lang nagmamalasakit sa iyo. Pero kunin mo na ako, wala na ako. Wala na siyang pag-asa. Hindi niya narinig ang advice ni Lord. Walang sagot sa kanya si Lord. Wala siya kahit anong narinig na advice ni Lord sa kanya. Sabi ni Lord, lumabas ka dyan. Lumabas siya sa yungib. Dumaan ang presensya ng Diyos. Nakita niya yung bundok. Nauga ang bundok, lumindol. Nadurog ang bundok. Nawasak ang mga bato. Nagkaroon din ng malakas na hangin, ng kidlat.
Hindi niya nakita ang presensya ng Diyos. Kailan niya nakita at narinig ang presensya ng Diyos? Nung tumigil ang lahat ng kaguluhan sa kanyang paligid. Anong ibig sabihin nito? Pag ikaw ay anxious, tarantang-taranta ka sa buhay mo, gusto mong masolusyonan agad ang problema mo, ay pupunta na ako kay Bombay, kailangan ko na talaga to. Hindi mo hinintay yung galaw ni Lord. Ipapalpa ka. Diba? Katulad ni Elias. Sa gitna ng kaguluhan, sa paglindol, sa kidlat, o sa malakas na hangin, hindi niya nakita ang presensya ng Diyos, hindi nangusap. Nangusap ang Panginoon after ng lahat ng yon. Kung gusto mo makipag-usap sa Kanya, take time, bigyan mo siya ng time. Bigyan mo siya makipag-date ka sa Kanya. Huwag yung, aligaga ka, nagmamadali ka, nag-shower ka sa umaga, punta ka, kailangan na punta doon. Hindi ba karoon ng time, hindi mo maririnig ang voice ni Lord kung ano ang instruction niya sa isa araw na to. At tulad ko, nagmamadali na ako, may meeting ako, ganito. Hindi na ako nag-pray, nagmamadali ako sa meeting ko, pagdating doon, palpak. Hindi ako nag-pray eh. Diba? Si Lord ang nagbibigay sa atin ng wisdom. Paano sasabihin mo? Paano yung mga, paano mo siya i-convince? Si Lord yon, kahit ba daming bit-bit na dokumento kung hindi mo mako-convince kung hindi ka sasamahan ni Lord. Diba? Hindi mo mako-convince. Dahil yung instruction ng Lord, binibigay yan sa isa panahon na hindi ka aligaga, tahimik ang puso mo. Meron kang panahon makinig sa Kanya. In silence, when we quiet our hearts before the Lord, that's the time when the Lord will speak to us in a way that we will be able to understand correctly, perfectly, malinaw. Amen po ba? Maglaan tayo ng panahon kay Lord na makipag-usap sa Kanya. Marami na akong experience na palpak dahil nga hindi ko hinintay si Lord eh. Diba? Yung mga, pag masyadong tayong abala sa kaisip, hindi natin naririnig ang tinig ng Diyos. Minsan yung solusyon, inuunahan natin ng Diyos magbigay ng solusyon. Diba? Pero if we want to hear the voice of God, we have to be quiet, be focused and attentive to His still, small voice. Amen po? Ang presensya ng Diyos, nasa atin. Hindi tayo iniwanan ng Diyos eh. Mangungusap siya sa atin. Saan? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng Kanyang salita. Pagbubulay-bulay ng Kanyang salita. Pananalangin. Amen po ba? Magnilay-nilay. Magkaroon tayo ng pagninilay-nilay. Huwag nating madaliin ang hindi natin mahahabol ang bawat araw. Sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. Huwag nating pangunahan si Lord, di ba? Sapat ang Kanyang biyaya. Manatili tayong sa Kanyang presensya. Amen po. Let us always focus and be attentive in His leadings. Marami kasi sa atin yung pag may mga problema, ay magrarant na sa social media. Nakakaya, please, mga Kristiyano tayo. Pag may mga problema, huwag niyong irarant yan sa social media. Lumalabas yung pagkatao niyo, kung anong klaseng pagkatao meron ka. Itago mo na lang yan, kay Lord mo na lang irant yan. Kahit na mag-grant kay Lord, hindi ka naman niya pagagalitan eh. Tuturuan ka pa niya kung anong sasabihin. Huwag sa social media. Nakakababa ng pagkatao yun. Tapos, pag nakatapos mag-grant, after a few days, maglalagay doon kung ano pang feeling blessed. Ano ba talaga? Diba? Ano ba talaga ang buhay na meron ka? Lahat sa buhay mo, wag mong i-expose sa social media. Ang private life yan. Diba? Hanapin mo ang solusyon sa Panginoon, hindi sa social media. Amen po. Panglima. The Lord of hosts is with us. The Lord of hosts is with us. Sabi po doon, the God of Jacob is our fortress. Pag sinabing the Lord of hosts, ang sabi po dyan, it means, it refers to God as supreme commander of heaven's army. So, ang Panginoon, He is sovereign, makapangyarihan sa lahat. Siya ang commander, di ba? Pag commander siya, sinusunod. Lahat ng kanyang direction, sa battle, sa war, di ba? Sa kanya nagmumula yung kanyang mga utos. Anong gagawin? He is the commander. Ibig sabihin, He has this power, authority, and presence with His people. Pero siyang kapangyarihan na ipagtanggol ang kanyang bayan, ang kanyang mga lingkod. He is a divine warrior who defends His people and rules over all cosmic and earthly forces. Siya ay mandirigma. Anong laban mo? Mangunguna siya. Amen po ba? Meron siyang power. Meron siyang authority. Siya ang Panginoon ng mga hukbo. Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, siya ang Panginoon ng mga hukbo. Siya yung army, the great leader, the commander nung time na ang bansang Israel ay tumataka sa Ehipto. Siya ang army. Nagtanggol sa kanila, di ba? Nakita niyo parang movie. Sabi po doon, sa kanya nagmumula ang tunay na tagumpay at proteksyon.
Ang tagumpay at protection hindi nanggagaling sa tao. Ang tunay na tagumpay at protection nang nanggagaling kay Lord. Walang pwersa sa langit man o sa lupa na maaaring tumalo sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanya nagmula ang lahat. Siya ay sovereign, makapangyarihan sa lahat. Meron pa bang lalaban sa kanya? Meron pa bang higit sa kanya? Si Lucifer nag-try na maging kapantay niya. Ano ginawa sa kanya ni Lord? Ibinagsak sa Hades, binagsak sa impyerno. Diba? Bagamat si Lucifer ay isa sa kanyang nilikha na maganda, the best na nilikha ni Lord. Subalit si Lucifer nagtangkang maging kaparehas, kapantay ng Panginoon. Naghangad, labanan ng Diyos. Ibinagsak siya ng Panginoon. Amen po. Wala tayong laban kay Lord. Kilala natin kung sino siya sa buhay natin. Siya ay Diyos, tayo ay tao. Bagamat mahal niya tayo, we have this reverence, holy reverence. Magbigay tayo sa Kanya ng dapat na paggalang. Yung holy na paggalang, di ba? Dahil siya ay Diyos, tayo ay tao, tayo ay Kanyang nilikha. Bagamat tayo minamahal ng Diyos, mataas yung posisyon niya sa atin. Amen po ba? Hindi natin siya kapantay. Tayo ay patuloy na magpasakop, umasa sa Kanya, magtiwala sa Kanya. Magkaroon tayo ng paggalang sa ating Diyos na buhay. Sabi dito, He is a God. The Lord of hosts refers to God as the supreme commander of heaven and of heaven armies. Next, sabi dyan, He is the God of Jacob. Pag sinabi natin God of Jacob, anong ibig sabihin nun? Kasi sa Bible sabi doon, He is the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Laging sinasabi yun, sa Bible yun eh. Pag sinabing God of Isaac, Abraham, and Jacob, anong ibig sabihin nun? He is the God of a covenant. He is a God, covenant-keeping God. Ano mang pangako niya sa buhay mo, tutuparin niya yon. Hindi niya kinakalimutan yung pangako niya sa buhay mo. Amen po ba? Dumaan man ang maraming generation, ang pangako ng Diyos ay nanatiling tapat. Kung anong sinabi niya, gagawin niya yon. Tandaan po ninyo, pag sinabi ng He is the God of Jacob, He is truthful, faithful to His promises. Ano man pinangako sa iyo ng Diyos, tutuparin niya yon because He is the God of Jacob. Amen po ba? Bagamat si Jacob hindi naman siya, si Jacob ay hindi perpekto, pero minahal siya ng Diyos. Amen po ba? Second one, pag sinabing He is the God of Jacob, His grace is enough toward the imperfect people. We are imperfect, right? Katulad ni Jacob, we are imperfect. We deserve nothing, but we receive everything. Hindi tayo karapat dapat tumanggap ng kaloob. Pero tinanggap natin ang pinakamaganda at pinakamabuting biyaya ng Diyos sa buhay natin, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan. We are not deserving for all His blessings, kapatid. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, He provided the sacrifice. Amen po ba? He provided the sacrifice. Hindi sa atin nanggaling yung sacrifice para mapatawad tayo sa mga kasalanan. He provided His own Son as a perfect sacrifice para tayo mapatawad. Yes? Si Jacob, hindi siya karapat-dapat, hindi siya matuwid sa harapan ng Diyos. Makasalanan siya mandaraya siya, pero pinatawad siya, inibig siya, minahal at pinili pa rin siya ng Diyos, bagamat siya ay hindi perpekto. Ganon din tayo, bagamat hindi tayo perpekto, ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay sapat at higit pa sa sapat. Araw-araw ang pag-ibig niya sa atin ay bago. Amen po? Hindi nagmamaliw, kailan pa man. Diba? Napakasarap bulay-bulay at isipin ang pangako ng Diyos. Totoo na ang Diyos ay mapagpatawad, mapagmahal sa kabila ng ating mga kahinaan. Patuloy siya nagmamahal sa atin. Next please, pag sinabi natin, He is also, nasaan na sila? The God of Jacob. Yes, means a personal, relational, and a covenant-keeping God. Nais ng Diyos na meron tayong intimate relationship with Him. Kailangan ng Diyos, pag sinabing personal and relational covenant, gusto niya may interaction. Hindi lang, pag nag-pray ka, ikaw lang magsasalita, Lord, ganito po. Pag lumapit ka sa Kanya, hintayin mong magsalita rin siya sa'yo. Mangusap din siya sa'yo. May interaction, hindi lang ikaw ang nagsasalita, hindi lang ikaw ang hingi ng hingi. Hintayin mo, Lord, din yung instruction ni Lord. Dapat may interaction. Personal, yung relasyon kay Lord. May interaction. Hindi lang one way, dapat two way. Di ba ganun naman talaga dapat ng relasyon? Two way yan, hindi yan one way, hindi pababa ng pababa, hindi patas ng patas. Kailangan tatagpo kayong dalawa. Yun ang ibig sabihin ng relational and personal relationship. Gusto ni Lord. Gusto ni Lord na
malapit tayo sa kanyang presensya. Gusto ni Lord narinig lagi niya ang ating tinig. Gusto ni Lord lagi tayong umaasa sa kanya. Sabi sa Songs of Songs, I want to hear your voice. Come, I want to hear your voice. Sabi ni Lord doon sa kanyang iniibig. Yung kasi yung iniibig yun, di ba, sa Songs of Songs. Tayo yun. Tayo yung iniibig ni Lord. Gusto niya marinig lagi yung tinig natin. Lumapit tayo sa kanya. Di ba, pagka mahal mo ang isang tao, gusto mo narinig mo lagi yung kanyang boses? O yung may mga boyfriend, yung mga bago dyan, mga magbo-boyfriend, kakahiwalay lang. Tatawag na. Kumusta, kakawain ka na? Di ba, minsan parang ang corny-corny na, no? Pero kasi ganun kasi ang umiibig. Gusto naririnig ang tinig ng kanyang minamahal. Ang lalim ng Tagalog. Pag ikaw ay umiibig, gusto mong naririnig ang tinig ng iyong mahal. Di ba? Pag hindi tumawag sa'yo, magagalit ka na, mamimiss mo na. Hindi ka na mapakali. Ganon din si Lord sa atin. Gusto niya, yung tinig natin, naririnig niya palagi dahil iniibig niya tayo ng lubos. Amen po. So, He is with us. He is Emmanuel, God with us. He is Emmanuel, God with us. Nanatili sa atin ang ating Diyos. Lagi natin siyang kasama. Amen po. Ang Diyos ay lagi nating kasama anumang panahon, anumang sitwasyon ng ating buhay, kasama natin ang Diyos. Kung noong panahon ang presensya ng Diyos ay nawawala, dumadating, umaalis, ang presensya ng Diyos during the Old Testament, hindi laging naandyan, hindi siya resident, hindi laging palaging available. Ang presensya ng Diyos noon, dadating sa tao, aalis, katulad ni Samson, dumating siya yung presensya ng Diyos kay Samson para labanan yung mga Philistine. Pag meron siyang ipapagawa sa tao, His presence come and dwells in that person. Pag tapos na, yung purpose, aalis na siya. Katulad ni Gideon. Si Gideon, pinanalo niya sa laban sa mga Midianites. Sinamahan niya yung presensya ng Diyos na kay Gideon. Pero sa New Testament, sa ating New Covenant believers, tayo, na naniniwala sa ating Panginoong Jesus, the Holy Spirit indwells in us. Anong ibig sabihin ron? Ang presensya ng Diyos na nanatili sa atin, nasa ating puso, hindi man kailanman tayo iiwanan. Sabi po doon on the day of the Pentecost, after si Jesus na umakyat sa langit, 50 days after umakyat sa langit si Jesus, yung kanyang mga believers, nasa upper room sila nung bahay, sila ay nagkakatipon-tipon na nanalangin. The presence of God, bumuho sa kanila. Amen po ba? Sa Acts 2, verse 1 to 4, bumuho sa kanila ang presensya ng Diyos, ang banal na Espiritu ng Diyos, at nanahan sa bawat isa. At ang bawat isa sa kanila ay nagsalita sa iba't ibang wika. Amen po ba? The presence of God is resident in us. Tayong mga naniniwala sa Panginoong Hesukristo, tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang ating sariling Diyos, tagapagligtas, nananatili sa atin ang presensya ng Diyos. Hindi siya aalis. Amen po ba? Magkulang ka man, hindi siya aalis sa'yo. Tahimik lang siya, hindi siya aalis sa'yo, hindi kanya iiwan. He is resident. Amen po ba? There's an indwelling presence of the Holy Spirit in us, permanently residing in us. Pag sinabing permanent. Wala nang ibang pwede ipakahulugan. Permanente, nananatili. The presence of God is in us. The Holy Spirit is in us. So we have this power and authority to trample down any fiery darts of the enemies. Lahat ng pananakot, pandilinlang ni Satanas. Kaya natin yung labanan dahil yung power of God is in us. The Holy Spirit is in us. The dunamis power of God, the power that let Jesus risen from the dead, the dunamis power of God is in us. That is yung matinding power ni Lord. Nasa atin yung dahil nasa atin ang banal na Espiritu, walang bagay hindi natin pwedeng magawa. Pag-ayon sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Walang sigalot, walang problema, walang unos na hindi natin kayang pagtagumpayan. Dahil kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iwanan sa gitna man niya ng earthquake, sa gitna man niya ng bagyo, kasama natin ang Diyos. Hindi siya magpapabaya. Amen po ba? So, para sa atin, ano ba ang dapat nating takbuhan sa panahon ng kaguluhan? Sinasabi sa binasa natin, di ba? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sabi sa conclusion ko dito, in a world full of chaos, sa panahon, sa mundo na punong-puno ng kaguluhan, He is our peace. Sa panahon ng kaguluhan, siya ang ating kapayapaan. In a world full of conflict, He is our warrior. Sa panahon ng labanan, siya ang ating tagapagtanggol. He is the commander of army. Sa panahon ng ating kahinaan, in times of weakness, He is our strength.
Siya ang ating kalakasan sa ating kahinaan. At sa panahon ng takot, in times of fear, He is our refuge. Siya ang ating kanlungan. Kanino tayo pupunta? Walang iba sa ating Diyos na buhay. Amen po ba? Let us declare today that God is our refuge and our strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear. Amen po ba? Sa summary, sabi po dito, God is our refuge. Siya ang ating kanlungan. God's presence bring peace. Siya ay nagdadala ng kapayapaan kapag kasama natin siya. God's power ends the storm. Kaya niyang pigiling anumang digmaan o problema, trouble. For be still and know Him. Manatili ka, pumanatag ka, kilalanin mong siya ay Diyos. And God is with us, always with us. Siya ay kasama natin, ang ating matibay na Diyos, ang ating kanlungan. Purihin na lamang natin ang ating Diyos na buhay.